Puno ang kalendaryo ng Senado sa mga panukalang batas na kailangan nilang talakayin at ipasa sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Kasama naman sa pag-uusapan ay ang pagsasaayos ng party list system at ang anti-political dynasty bill. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, siksik ang unang araw ng pagbabalik sesyon dito sa Senado. Nakalatag na ang mga prioridad na panukalang batas na tatalakayin at ipapasa sa plenaryo. Matapos ang mahabang adjournment ng sesyon mula noong December 29 kung saan ipinasa ang panukalang pondo para sa 2026, balik sesyon na ulit ang Senado ngayong araw. Sabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, puno ang kalendaryo nila ng mga panukalang batas na tatalakayin at ipapasa. Ngayong araw, isa sa nakalinya para sa third and final reading ay ang Classroom Building Acceleration Program. Kasama ito sa LEDAC priority bills sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa LGU na gamitin ang national funds para magpatayo ng mga public schools. Nakalatag din para sa third reading ang panukalang batas para naman sa National Health Program laban sa systemic lupus at ang National Health Service Outreach Program para sa senior citizens at indigent persons. May mga nakalinya ring amyendahan sa plenaryo. At sa isang buong linggo, maraming pag-uusapan o tatalakayin sa mga sesyon. Ayon naman kay Senate President Vicente Sotto III sa isang panayam sa DWIZ News, isa rin sa prioridad nila sa pagbabalik sesyon ay ang pag-usapan ng hinggil sa party list system. Sang-ayon din umano ang Pangulo na ayusin ito lalo na't marami sa party list representatives ay mga kontratista. Sumasang-ayon siya sa amin na sinasabi ko na inabuso yung party list eh. Wala na yung 8 marginalized sectors eh. Nangyari, mga isandang sektor yan, marginalized daw sila eh. Hindi naman tama yun. 70% ng nakaupong party list sa Kongreso, magalit na sila kung magagalit sa akin. Puro kontratista. Inaasahan ngayong linggo matatalakay na ito at isasabay din ang panukalang batas para naman sa anti-political dynasty. Matatanda ang isinama ito ng Pangulo sa LEDAC priority bills noong nakaraang taon. Basta't pumapayag ang Pangulo, yan eh, talagang maipapasayan. Pero dahil may mga isinampang impeachment complaints sa Kamara laban kay Pangulo at may posibilidad din na maghain laban naman kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Senate President Soto, mapipilitan silang mag-convene bilang impeachment court sakaling tumuntong ito sa Senado. Pero sisikapin nilang hindi ito makaapekto sa mga panukalang batas na kailangan nalang ipasa at talakayin. I-adjust ko lang yun. Gagawin kong alas 9 ng umaga ang Senate session na hanggang alauna, and then 3 p.m. ang impeachment court. Angelique, bagamat sinabi din ni Senate President Vicente Sotto III na matatawag na nakakahiya na may 2 impeachment complaint nga na inihahain ngayon laban sa 2 pinakamataas na nasa posisyon sa pamahalaan, ay wala silang magagawa kundi gawin o dinggin ito ng forthwith o agad-agaran dahil ito nga ay nakasaad sa batas. Samantalang mamayang 3 p.m. naman, inaasahan ang simula ng sesyon dito sa Senado. Angelique. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.